Senator, sa tingin niyo po, yung infusion ng yung mga nagbabalik na mga veterano dyan sa Senado sa 28th Congress, could that somehow help knock some sense into some legislators? Well, makakadagdag yan dahil parang ngayon, this early, ay bumabanat na halimbawa yung dalawang pabalik, si Ping Lacson at saka si Tito Soto, dating Senate President. Bumabanat na rin yung isa pang pabalik, si Kiko Pangilinan. Diba? So, meron kang mga pabalik na nagsisimulang bumanat. No? Nagsisimulang bumanat. Sana masustain yan. Pero sa dulo, aristocracy of numbers pa rin yan eh. Diba? Diba? Pa rin yan eh. Paramihan ang boboto. Halimbawa, pagpasa, pinasa na sa 20th Congress, yung sinasabi ni Senator Cheese na pwedeng hindi tanggapin. Numero pa rin yun. Diba? Numero pa rin yun. Yung tatlo na yan, na lumilinaw yung kanilang posisyon, baka ma-outnumber yan. Kung dahil karamihan doon sa 19th Congress, yung 18, ay karamihan sa kanila ay magiging bahagi ng 20th Congress. Di ba? Tapos may madadagdag pa, katulad ni Marcoleta. So, yun, sa dulo, numero yan. Pero tama ka na itong ilang mga papasok, ay mukhang matino naman yung mga sinasabi. Totoo naman. Dito. In fairness. Hindi ko naman sinasabi na nag-iingay yung iba para lang patalsikin si Senator Cheese, no? Dahil nag-a-ambition siguro na maging Senate President. Hindi ko sinasabi yun. Ang gusto ko lang puntuhin dyan, tama yung kanilang sinasabi. Whether the effect is to campaign against Senate President Cheese Escudero, that's a secondary thing. Diba? Tsaka parang mahihirapan lang tanggalin si Senate President Cheese Escudero dahil nakuha na niya yung 6 o 7 boto ng mga pro-Duterte senators. Tapos syempre, yung mga loyalist niya, plus, di ba? So, practically, meron na siyang majority. Kaya, yung ginawa niya, starting with Fort Worth, hanggang dito sa, hindi niya in-out of order, si Bato, nung sinabi niyang nag-move siya for dismissal, dapat kasi in-out of order niya yun eh. Dahil wala namang ganung motion eh, as an impeachment court. Diba? Motion to dismiss. So, yung mga ginawa niya ay mukhang paid off. Paid off dahil mukhang halos sigurado na siya na magiging Senate President. Sana lang nakapag-coach din si Senator Joel, no? Dun sa ibang senador nung nagsasalita si Bato na, out of order yan. No? Sana nabulungan din yung iba. Out of order mo. Oo. Di ba? Sana lang. Baka sinubukan niya. Hindi lang na video. O walang tumayo. Oo. May tumawag sa akin isang senador kailan ba? Last week eh. Nabanggit ko kasi dito eh. Monte naman eh. Oo, nagalit. Hindi naman. Nagpaliwanag lang sa presinto. But sa akin wala tumatawag. Baka ako raw yung mas approachable. Pwedeng ganun eh. Ayan, di napag-usapan na rin. Ang sabi niya ay naki-cheese yung numero. After that June 10 vote. Ito yun. Yung numero sa papasok na Senado mas nakakiling daw sa acquittal ni Sara. Tama. Hindi naman sikreto yun, pero no, parang diba? hindi naman moment sa akin. Talaga? hindi naman nahulog yung telepono. Pero sabi ko nga kanina, paano kung lumabas itong ganito mga ebidensya? Yun nga, ebidensya. Kaya nga importante, baka hindi labas eh. Paano kung mag-scale up? Paano kung maglabas pa rin yung simbahan? Naglabas sila last Tuesday, di ba? Yung simbahan, yung CBCP. Ang statement tungkol dito. Baka maglabas pa sila. May plenary sila, early July. General Assembly ng mga obispo. Who knows? Kung ano yung kanilang ilalabas, kung sakali. So, ibig sabihin, may groundswell eh. Yung, bagaman silent majority, yung groundswell,
a groundswell nonetheless. No? Siguro, hintayin natin yung mga survey mo, kung ano yung makikita natin, for all it's worth. No? Dagdag yan. Baka yung mga eskwelahan, pagpasukan, July yung pasukan, di ba? Pagpasukan ay mag-scale up din sila ng mga protesta. Ngayon kasi bakasyon eh. Kaya baka man nandyan yung mga estudyante, baka hindi sila ganun karami at this point. Pero pagpasukan, baka mas marami. No? Yung mga Gen Z. Sa akin, Senator, importante lumabas yung ebidensya. Kasi, correct, pag hindi mala umabot doon sa presentation of evidence, anong saysay na ito? Anong saysay na itong exercise na ito? Kung yung mga senador mismo magiging instrumento para ikubli yung ebidensya. Ngayon, kung talaga walang ebidensya, 'di ba? For all you know, baka naman imbento yung iba diyan. 'Di ba? Let the people judge. Hindi ikukubli. Kasi minsan may isa akong senador na nakakarating sa akin yung sinasabi daw ay mahina yung impeachment case against the Vice President. Ayoko naman sabihin tuta siya, no? Wala sinasabing tuta siya. Wala akong sinasabing gano'n. Wala akong sinasabi. Dahil pag sinabi mo yun, baka sabihin din ni Vice President na mag-inhibit ka. Pwede naman ako mag-inhibit. Di man ako senator judge eh. Pero gagawin ko pa rin. Diba? Oo. Diba? Oo. Parang saang mundo ka ba nakatira? O saan kuya ba ka ba namamalagi para sabihin mo na mahina impeachment case against the Vice President? Oo. Diba? At para sabihin pa yun, diba? Hindi, kaya nga ayaw nilang magsimula eh. Dahil mahina nga. Oo nga, no? Diba? Sobrang hina kasi, no? Parang, sobrang hina, kaya ayaw nilang simulan. Diba? Sobrang. Ako, curious ako, Senator, dun sa Doon na lang muna sa I think that's Article 2, di ba? Yung confidential funds. Di ba, nasa proseso yan ng COA base doon sa Memorandum Circular 2015. Di ba? Yung safekeeping nung disbursements, di ba? May mga pangalan niya, mga pinipirmahan. Ako, curious ako kung lalabas yun, sino ba yung mga nakatanggap na yan? Kasi base rin sa... Curious ako, yung military na binigyan ng pera na nagdala daw kila Piatos nung pera na 120 million in 11 days. Yun ang hindi pa natin naririnig. Oo, hindi humarap yan sa House eh. Na malamang lalabas sa trial. Diba? Tama. Oo. Yun, hindi pa natin, narinig na natin yung kay Trillanes, yung mga drug lords, tsaka pogo lords na nagbigay ng daang-daang milyon sa bank account ni Vice President Sara. Narinig na natin yung sinabi ni Las Cañas na reyna ng tokhang. No? Narinig na natin yung notice of disallowance. Pero hindi pa natin naririnig yung nagdala ng 120 million. Sana naman, sa 2028, huwag na tayong magboboto ng ganyang klase mga senador. Ang bihira naman, di ba? Sana naman, itong mga kabataan natin na every year nadadagdag 5 million new voters. No? 5 to 6 million. So, 18 yan. 18 milyon. Dagdag pa dito sa 5 milyon na nakaraan na taon. Diba? So, ang laki niya na. Yung mga young voters. New voters. Sana sila yung maging decisive sa 2028. Plus yung mga dati ng mga batang botante, plus yung generation namin ng mga millennials. No? So, yan sana yung maging motive force para iwaksi na itong mga dynasty, itong mga walang hiya, itong mga magnanakaw, itong ang gagaling magpariman. Then sa akin din, maganda yan. No? That's one part of the solution. Pero dapat yung mga able should also make themselves available. Di ba? Tama. Oh. Hindi hindi puro mga... Dapat may pagpipilian din. Diba? May pagpipilian and they should start early.